marami po talaga medyo nagdududa dito sa substitute bill ng anti-political dynasty bill dyan po sa House of Representatives. Kayo po ba, ano pang tugon nyo rito? Ano po ba yung mga concerns and siguro agam-agam ninyo sa version na ito? Well, from our end, talagang nadidismaya kami sa nangyari sa Committee on Suffrage and Electoral Reforms at yung ginawa nilang pag-adopt sa bill na, as you mentioned, ay very close to the version filed by Speaker Bochidi. Kasi kung ikukumpara natin yan sa final namin sa Akbayan Party List, ay talagang napakalayo naman ng dalawang version. Pero hindi yun ang aming hindi yun ang aming punto. Kaya kami nadidismaya ay dahil unang-una sa nangyaring proseso. Dismayado kami dahil unang-una sa naging proseso sa komite na imbis na tingnan yung lahat ng mga final na panukala sa anti-political dynasty, there are over 20 bills that were filed, ay inadapt agad yung version na talagang sabihin natin patterned after the one that was filed by Speaker Bochidi. When there are really a wide range of different bills, yung inadapt ay second degree of consanguinity and affinity, yung iba meron din second degree pero ibang parameters, meron din third degree, at yung final namin sa Akbayan Party List ay fourth degree of affinity and or consanguinity. Ang dalawa kasi ang main questions dyan pwede bang magsunod-sunod o mag-succeed ang mga kamag-anak na considered political dynasty relationship, o pwede ba silang sabay-sabay na maupo? And kung titingnan natin yung inadopt ng komite, ay talagang, in my view, it really does not help in terms of ending political dynasties as commanded by the Constitution. Okay, sige. Isa-isahin po natin. Kasi the first time i-file na ito ni Speaker Bochidi at ni Congressman Sandro Marcos, nandun na po talaga yung duda, no? Pag binasahin ka na ng versions. And apparently, itong substitute bill, mukhang yung version na lang in-adapt with very few changes, I suppose. Okay. Ano po ba yung pinaka-concern ninyo? Ito yung lulusot, itong version na ito. Well, unang-una, kung lulusot ito, ang ibig sabihin niyan ay yung karamihan ng mga klaseng political dynasty relationship ay pwede pa rin mangyari. For example, if you look at the bill, it covers offices at the national level. Pero pagdating sa House of Representatives, ang nakalagay, at ito medyo hindi ko rin masyadong maintindihan kung anong ibig sabihin nito. Members of the House of Representatives representing a legislative district. Tapos nakalagay sa susunod na section, no spouse or relatives within the second degree can simultaneously run as member of the House within the same legislative district. Pero ang bawat distrito ay isa lang naman ang pwede maging representative. Opo. So, if you read this literally, ang ibig sabihin nun ay, sige, dahil hindi, isa lang naman ang bawat representative ng bawat district, pwede silang tumakbo sa iba't ibang distrito, kahit magkakatabi o magkakaratig. Yun ang una. Pwede rin silang tumakbo na isang member ay ng isang dynasty ay tatakbo sa isang district, tapos tatakbo sa party list. Mm-hmm. So, in that respect, it doesn't really promote the idea that we should prohibit political dynasties. Hindi po ba na-clarify yan dun sa committee deliberations? Kasi yan din po yung pagbasa ko tsaka ng marami. Parang naglolokohan tayo. Diba? Para bang bawal naman talaga namang isa lang ang posisyon na paglalabanan per legislative district. Kung pagbabawal ang political dynasty ron, so what's the use? Talaga naman isa lang ang mauupo doon. Diba? Hindi po ba? Ang hawak ko, Christian, ay yung committee report na filed on March 9 at 5:12 p.m. At nakakabit doon yung Substitute House Bill 8389. At ganun pa rin ang nakalagay dito. So yeah ba? So basic example niyan, kunwari po, no? Kunwari mga Marcos o yung mga Duterte, kung yan ang lulusot na
na version po ng anti-political dynasty bill, what would happen, let's say, to dynasties such as the Marcoses or the Dutertes? Well, number one, any political dynasty any political dynasty family could field uh, a representative to run for the legislative district sa House of Representatives and then run for a party list or even more than one party list. So, hypothetically, maaring uupo yung isang miyembro ng isang political dynasty sa bilang district representative sa isang lugar. Tapos uupo rin yung kapatid niya o yung kamag-anak niya, ang asawa niya sa bilang party list at hindi lang iisa. Pwedeng dalawa, tatlong party list ang iuupo niya. Ngayon, pwede rin na aside from that, ay papatakbuhin din nila yung isang miyembro sa ibang legislative district. Kasi hindi rin yan ipinagbabawal ng substitute bill. So you could still have a family that would have almost complete control over a province with several districts dahil hawak nila yung nandun. District, first district, let's say second district, pati party list na taga roon sa area na yun. And at the same time, pwede rin po silang tumakbo bilang gobernador, hindi po ba? Sa pagka-gobernador o pagka-mayor. Yes. So, yung habol natin at mismo yung habol ng ating saligang batas na yung sabihin natin yung lahat ng tentacles ng isang pamilya ay makakapasok sa iba't ibang mga level ng ating pamahalaan ay hindi pa rin yun makakamit dito sa ganitong klaseng version ng anti-political dynasty bill. Yun nga po. Kaya ang natatempo kong gamitin na word dyan parang lokohan eh. Kasi pwedeng may isang nakaupo sa national, tapos wala siya, kunwari, presidente o vice president, hindi pwedeng meron siya kamag-anak na senador, hindi po ba? Pero yung local, pwede pa rin dominated nila. Pwedeng siguro umabot pa hanggang 5 potentially na miyembro ng House of Representatives, both representing the district and party list organizations, bukod pa rin sa, let's say, gubernatorial posts, mayoral, and so on and so forth. Hindi po ba? Oh yes, at kaya nga nung pinag-aralan namin sa akbayan yan, ang sabi namin, sa lakas ng creative energy ng mga political dynasty na maghahanap ng paraan para maituloy yung kanilang hawak sa kapangyarihan. Kung talagang seryoso ang ating pamahalaan na wakasan ito, it must be a broad bill, a broad law that would cover the different ways that they could perpetuate themselves in power. Kaya yung aming version na final namin ng House Bill 5905 ay ang sakop nun, unang-una, 4th degree of affinity and consanguinity. Pangalawa, both vertical and horizontal at crossing both national and local positions. Para wakasan na agad. Kasi kung ganito ang mangyayari, it will take, okay, fine, we can begin with the law that might prohibit some forms of dynasty. Kasi mari naman, even with the speaker diversion. Pero if we really want to put an end seriously to the whole problem of political dynasties, it cannot be done piecemeal, in my opinion. Do you get a sense na ano po ito? Parang pabalat bunga lang o pakitang tao dahil merong legitimate and earnest demand ng ating mga kababayan para finally magkaroon na ng enabling law against political dynasties. Pero mukhang epekto, baka naman pabalat bunga lang ito. Ano po yung sense ninyo? Ang sense ko talaga na nabigla kami noong nakaraang linggo na bigla na lang imbis na ituloy yung paglalatag ng, for example, pagtayo ng isang technical working group kasi sa dami ng bills para ayusin muna, tingnan kung ano ba yung dapat magiging laman ng substitute bill, ay inadapt na agad ito. And so far, we haven't received any explanation that, at least to me, is acceptable why that process was not followed.